Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello, kumusta po kayong lahat? Ako nga pala si Jody ng Don Galo, Parañaque City. May gusto lang akong i-share sa inyo na kwentong kababalaghan at nakakatakot. Totoong nangyari ito sa akin at isa ito sa mga hindi ko makakalimutang pangyayari sa aking buhay. Pero sa totoo lang, hindi ko balak na i-share ito sa lahat kasi medyo kinakabahan ako sa magiging reaksyon ng listeners ninyo. Iisipin na baka gumagawa lamang ako ng kwento o baka nababaliw na ako. Pero kamakailan lamang ay napakinggan ko naman ang istorya ni Ana na may pinamagatang Tarahoro. Sobrang nakakatakot siya, pero sa isang true horror story. Kaya nagkaroon na ako ng courage na isulat ang totoong kwento ko ng katatakutan. Papa Dudut, sisimulan ko ang aking kwento maraming taon nang nakakaraan. Kada bakasyon kasi ng summer or sem break na isang week sa klase ay pumupunta kami ni Mama sa compound ng angkan namin doon sa Quezon Province para bisitahin si Papa doon. At pati na rin ang tatlong kapatid kong lalaki dahil mas ginusto nilang magstay doon para asikasuhin ang kanilang negosyo habang si Papa ay trabaho naman ang inaasikaso. 8 apartments ang nasa loob ng isang compound at katabi ng compound namin ay mga bahay din. Kumbaga'y nasa isang mataong village kami. Yun nga lang ay naging usap-usapan sa amin na dati raw sementeryo ang buong village namin at yung mismong compound namin ay dating libingan ng mga unidentified na taong namatay. Karamihan sa kanila ay mga biktima ng salvage o di kaya ay mga inabandona sa ospital. Tapos noong dinevelop ang nasabing sementeryo, para gawing subdivision ay binenta ng mga developers sa lola ko na siyang head of the family noon ang lupang sinasakupan ngayon ng compound sa murang halaga. Siyempre, sino ba naman ang tatanggi sa murang offer? Lalo na't ang village namin ay dinadaanan mismo ng National Highway. Papa Dudut, pagdating ko sa compound ay mabigat na kaagad ang naging pakiramdam ko. Ito ang isa sa mga rason kaya nagpa siya ako noon na magtrabaho at manirahan sa Parañaque dahil wala akong peace of mind sa bahay na tinitirhan namin ni na Papa at mga kapatid ko sa Quezon. Sinama ko rin noon ang mama ko sa Metro Manila dahil nagiging sakitin siya noong nasa apartment pa namin siya sa Quezon nakatira. At yun na nga, tinis ko na lamang ang kakaibang bigat ng nararamdaman ko. Total ay temporary lamang naman kami ni Mama at babalik din kami sa loob ng 1 linggo sa Maynila. First time ko pa lamang nakakita na agad ako ng entity doon sa banyo. Pero nasa sulok lamang siya, nakatalikod at mukhang harmless. First time kong makita yon, Papa Dudut, at wala akong matandaang nakita yon noong nakatira pa ako sa apartment namin noon. Pero binaliwala ko lang yon noong una. Then as the night came, naglalaro yung mga kapatid ko ng online games habang ako naman ay nakatulog habang nakahiga sa sala namin. Ilang minuto ang lumipas na alimpungatan ako.
And unang kita ko ay yung tubo na nakatusok sa likod ng main door namin at doon Papa Dudut ay may nakita akong figura na hindi napapansin ng mga kapatid kong busy pa rin sa kanilang cellphone. May sunog na ulo ng construction worker. How can I tell na yun ang work niya? May helmet siya na dilaw na pang construction talaga. Ayun, natakot ako noon at grabe yung pawis ko noon pero hindi ako makapagsalita although nakita ko na ito noong bata pa lamang ako. Pero hindi ko maiwasang matakot kasi ang creepy ng look niya. Samantala'y nagulat din yung panganay kong kapatid na si Kuya Arnold kaya niya ako binati. Bakit Judy? Tanong niya sa akin. Hinawakan ko naman siya bago ako sumagot. May ulo doon sa tubo sa taas. Sabi ko. Talaga? Nagpapakita na naman siya? Saan? Sunod-sunod na tanong ni Kuya Arnold sa akin. Magtuturo sana ako kasi bigla siyang nagsalita. Huwag kang magturo. Ayun sa tubo na orange, naka-helmet na pang construction worker. Sunog ang mukha niya. Sagot ko na lamang sa kanya, talagang naghahabol ako ng hininga that time kasi who would do such cruel things like that on someone? And medyo nagtagal pa siya sa paningin ko, mga minutes din bago mawala yung ulo na yon. Then morning came, kinuwento ko kay Papa yon. Matagal nang nagpaparamdam yan dito sa apartment natin. Sabi lamang niya. Nagpakita na po siya sa akin dati noong bata pa ako. Pero iba ang takot ko ngayon. Nang makita ko po ulit yun, ang sabi ko na lamang. Nung third day na namin ni Mama doon sa may apartment na yon gabi noon at hinihintay namin si Papa noon na umuwi. Later that, mga around 11 PM daw ay tulog na po ako noon, sabi ni Mama. At siya raw ay mababaw lang ang tulog in case na umuwi si Papa at kumatok kasi nakalak yung pinto. Hanggang sa may narinig daw si Mama na footstep sa may hagdanan paakyat sa room namin na nasa second floor at yung hagdan is kahoy and pag inakyat mo yon, pintuan agad namin ang makikita ninyo. So parang nakatapat yung hagdanan sa may pintuan namin. Akala raw po ni Mama si Papa na yon since may dala naman itong susi. Bubuksan na raw sana ni Mama kaso ay nagtaka siya kasi parang huminto lang daw sa tapat ng pinto namin yung presensya nung umakyat. Wala pong kumatok o kung ano man. Kaya po nagdalawang isip si Mama kung bubuksan niya yung pinto o hindi. Kaya naisipan niya raw na silipin doon sa may gilid ng pinto na may salamin. Pag hinawi mo yung harang kasi doon ay makikita ko yung nasa labas. Sarado ang ilaw noon sa floor at ilaw na lang daw ng streetlight ang nagsisilbing liwanag doon kasi may bintana sa gilid. Ang nakita raw po ni Mama ay lalaki matangkad, maitim, naka-white t-shirt at maong na pantalon at higit sa lahat ay wala raw itong muka at nakaharap lang sa pintuan namin. Nabigla raw si Mama at tumigil sa pagsilip. Ilang oras daw bago umalis yung lalaki na yon, sabi ni Mama. Kasi hindi siya mapakali at ramdam niya raw na may presensya sa labas ng pinto. Inisip niya lamang na si Papa yon dahil baka gusto lang daw takutin kami pero parang imposible naman na ilang oras siya roon tatayo para lamang sa isang prank. Kinabukasan noon ay umuwi si Papa around 9 AM. Tinanong ni Mama kung bakit daw nakatayo lang siya sa labas ng pinto at hindi kumakatok. Nagtaka raw si Papa dahil hindi naman daw siya umuwi kagabi at hindi na nakapagpaalam na hindi makakauwi kasi rush daw yung gagawin nila. So kung gano'n ay sino raw ang nasa harapan ng pinto kagabi? Nagtaka naman si Mama at nainis pa kay Papa dahil hindi raw magandang biro ang ginagawa niya. Medyo mahilig po kasi si Papa sa pranks dahil na rin sa impluwensya ng social media. Sa kabilang banda ay may naikwento naman si Papa na naranasan niya doon sa second floor. Dahil kapag wala kami ni Mama ay siya lamang ang natutulog doong mag-isa. Yung mga kapatid ko kasi natutulog ng sama-sama doon sa sala. So yun na nga, sabi ni Papa ay hindi raw siya komportable sa malaking bintana doon sa kwartong yon.
May kumakaluskos daw sa may bintanang malaki at sa sobrang pagod ay naiinis noon si Papa dahil naiistorbo nito ang pagpapahinga niya. Padabog daw nitong tinungo yung bintana at nagimbal daw ito nung bumungad sa kanya yung babaeng nakasilip sa bandang gilid. Nakapagtataka raw, sabi ni Papa, dahil wala naman daw pwedeng pag-akyatan ng babae o pagtayuan dahil ang baba na noon ay damuhan. Kinilabutan naman ako nung marinig ko yon. Kasi hindi pa nagpapakita sa akin ever yung babaeng nakita umano ni Papa sa labas ng bintana. Sa kabilang banda, isang araw ay nakipagkita ako noon sa mga kababata at kaibigan ko. Pumunta ako noon sa bahay ng isang kaibigan ko na katabi lang mismo ng compound namin. Nasa second floor kami ng kwarto niya at sa bintana ay tanaw na tanaw mismo ang bintana sa second floor ng mismong apartment namin. Nakaupo ako noon sa bintana habang nagkwekwentuhan kami ng mga kaibigan ko. Tapos noong nanonood na kami ng Korean drama sa TV ng kaibigan ko ay napasilip ako sa bintana. At natanaw ko mula sa bintana ng apartment namin ay may nakatayo na batang lalaki. Maitim, mabalahibo, pula ang mga mata. Siyempre kinilabutan ako noon dahil hindi ko ine-expect na may magpapakitang ganon sa bahay namin. Tanghaling tapat noon at sa mismong kwarto pa namin ni Mama. Ibig sabihin kapag natutulog kaming dalawa ni Mama sa kwarto, malamang ay naroroon ang batang yon, nagmamasid sa amin. Samantala gabi na ako nakauwi noon sa bahay bandang 9:00 na ng gabi. Since may dala naman akong sariling susi ay nabuksan at nakapasok agad ako sa bahay nang hindi ko ginigising yung mga kapatid kong lalaki na natutulog sa sala. Dahan-dahan kong sinarado ang main door tapos binuksan ko yung ilaw sa kusina at sa hagdanan paakyat. Nakaramdam naman ako ng gutom noon kaya nagpasya akong magluto muna ng instant noodles. Pero habang kumakain ako, biglang nag-brown out. Yung brown out na para bang nakapikit ka sa sobrang dilim. Ang maririnig mo lang ay mga insekto at mga aso sa paligid sa sobrang tahimik kasi biglang namatay lahat ng appliance sa bahay. Tapos narinig kong may bumangon sa sala kaya inakala ko na baka kuya ko lamang yon. Bigla ko kagad naisip gamitin ang flashlight ng cellphone ko. Tinuto ko ito sa kapatid ko na kakabangon lamang, si Kuya Greggy. Nang biglang nakita ko ang batang itim sa likod niya. Para itong anino niya pero hindi. Klarong-klaro ko na hindi yon anino. Napakabilis ng pangyayari. Sa sobrang takot ko ay muntik akong mabulunan at nagsilabasan ng sabaw ng noodles sa ilong ko. Sa loob siguro ng 2 segundo na yon ay nawala ang batang itim. Nataranta din si Kuya Greggy at nag-alala sa akin. Sinabi ko sa kanya ang nakita ko pero sa halip na matakot ay parang normal lamang sa kanya. Si Tenten lang pala. Akala ko kung sinong multo yon. Aniya. Tenten? Nagtataka kong tanong. Tenten yung pangalan ng batang yon. Ganun lang talaga yon, Judy. Sanay na kami sa presensya niya. Dagdag pa ni Kuya Greggy sa akin. Bakit yung mga nagpapakita sa akin dito sa bahay? Mga baguhan? Na wala na yung mga dati nagpapakita at nagpaparamdam sa akin maliban na lamang doon sa ulo ng construction worker. Kwento ko pa sa kapatid ko. Ghosts come and go. Yung mga dating multo na nakita natin noon, nakita na nila ang liwanag. Kaya hindi na sila nagpapakita sa atin. Yung mga nagpapakita sa atin ngayon, mga bago yun. Katwira naman ni Kuya Greggy. Bakit hindi kayo umalis dito sa bahay natin? Sumama na lang kayo sa amin ni Mama pagbalik namin sa Paranaque. Mas maganda ang buhay doon. Walang multo sa tinitirahan namin. Pag-aaya ko naman. Sanay na kami sa mga multo dito. At saka bakit kami aalis sunod-sunod ang swerteng hinahatid sa amin ng mga multo dito. Hindi aasenso ang bigasang business natin kung hindi dahil sa kanila. Katwiran ulit ng kapatid ko. Dumating ang ika-5 araw. Nagising ako around 3:00 ng madaling araw at kabado akong pumuntang kusina para uminom dahil alam ko ang oras na yon.
Nakaramdam naman ako ng ginhawa nung narinig ko na may mga gising pa pala sa sala na parang nagtatawanan sila pero pabulong. Naisip ko na baka gising pa sina Papa at yung mga kapatid ko. Pero bigla kong naalala, nag-overtime pala si Papa sa kanyang trabaho. At yung 3 kapatid ko ay nasa bahay pala ng pinsan namin sa kabilang barangay. Abangan kasi nila ang pagdating ng mga supply sa port. Dahil dito'y kinabahan ako. Sino yung tao sa ibaba? Sa kabilang banda, Papa Dudut, ay hindi mo na ako bumaba at sa halip ay sinubukan ko munang makinig ng kanilang pinag-uusapan. Kaso hindi ko masyadong narinig ang mga sinasabi nila. Kasi parang hindi pamilyar yung mga lengguwaheng binabanggit nila. Bababa at papunta na sana akong sala nang makita ko ang isang batang nakatayo. Hindi kalayuan sa pinto ng kwarto na hindi namin ginagamit. Pupuntahan ko na sana itong bata ngunit biglang tumakbo papasok sa kwartong abandonado. Kaya bumalik na lamang din ako sa kwarto, natulog na din ulit dahil sa sobrang antok. Kinabukasan, kinausap ko si Mama tungkol sa mga narinig ko. Pero nakita ko kay Mama na naalarma siya sa sinabi ko. Pero sinabihan na lamang niya ako na kapag nakarinig ulit ako ng mga nag-uusap sa sala ay huwag na raw akong bumaba pa. Makalipas naman ang 2 araw ay dumalaw sina Tita Vina at Tita Asuncion na nakabase na sa syudad pero dating nakatira sa aming compound. Yung mga apartment na dati nilang tinitirhan ay pinatitira nila noon sa mga pamangkin nilang may sarili ng pamilya. At dahil mas close sina Tita Vina at Tita Asuncion, si Mama ay sa amin sila pansamantalang tumuloy. Yung abandonadong kwarto ang pansamantalang naging kwarto nila at ako ang nag-ayos noon para sa kanila. Unang gabi ni na Tita Vina at Tita Asuncion sa bahay, muli akong nagising sa pagkakatulog. Bandang 11:00 ng gabi. Nagpa siya akong bumangon at lumabas ng kwarto ko dahil nakaramdam ulit ako ng pagkauhaw. Ngunit pagbukas ko pa lamang ng pinto ay muli kong narinig yung mga nag-uusap sa ibaba. Ang nakapagtataka kung sina Tita Vina, Tita Asuncion, Papa at mga kapatid ko yun. Bakit madilim sa sala? At saka bigla kong naalala na hindi pa rin umuwi noon sina Papa at mga kapatid ko. Hanggang sa nakita ko ulit yung bata na nakatayo paharap sa kwarto na tinutulugan ng 2 tiyahin ko. Pero hindi na ako nangahas na lapitan ito at sa halip ay bumalik na lamang ako sa aking kwarto dahil na rin sa takot, Papa Dudut. Kinabukasan ay buwaba ako at nagkakwentuhan na sina Mama at 2 kong tiyahin. Nang kausapin ko sila tungkol sa naranasan ko pero natakot silang 3. Alam namin nakakakita ka din ng mga taong yumaon na pero pakiusap ko lang sa iyo na wag mong sisilipin yung mga taong nag-uusap sa sala tuwing gabi. At wag mong lalapitan ang batang nakatayo sa harapan ng kwartong yon, ang sabi pa ni Mama. Bakit naman po, Ma? Kinakabahang tanong ko. Pero sa halip na si Mama ang sumagot ay si Tita Asuncion ang sumagot. Meron din ganyan sa apartment namin dati. Natatandaan ko ang bilin sa amin ng mama namin na huwag daw gagambalain yung bata at yung mga nag-uusap sa sala. Kasi kapag ginawa mo yun ay kukunin ka nila. Kaya kami napilitang lumipat sa syudad ay dahil sa mga ito. Aniya. Muntik na nilang kunin ang mga anak namin. Buti na lamang at napigilan namin yon. Kaya hanggang ngayon ay kinukumbinsi namin yung mga kamag-anak natin na umalis na rito sa compound kasi nangihinayang ang mga kapatid namin na lumipat, ang sabi pa ni Tita Vina. Bago pa mapasa kamay ng lola mo ang property na ito ay gawa na itong compound at may mga nauna nang tumira sa atin dito. Kaso lahat ng tumira sa bahay na ito ay nawalan ng isang anak na babae dahil nakipaglaro sila doon sa bata. Ang iba naman ay sumilip sa sala dahil may narinig sila ng mga taong nag-uusap at nagtatawanan ng pabulong. Kwento naman ni Mama. So yun na nga, nalaman ko sa kanila na hindi pa ako pinapanganak noon nang bilhin ni Lola ang buong compound na ito para sa kanyang 8 anak. At noong time na yon ay hindi pa siya aware
ng kinakatayuan ng compound namin ay dating sementeryo at late na lang niya nalaman kaya pala mura itong pinagbili sa kanya. Naisip ko tuloy, siguro kung tuluyan kong sinilip yung mga nag-uusap sa sala ng mga oras na yon ay wala na ako ngayon. Nagpapasalamat naman ako sa Diyos kasi nailigtas niya ang buhay ko. At yun na nga Papa Dudut, natapos ang bakasyon namin ni Mama at babalik na kami sa Parañaque. Sumabay na sa aming umalis sina Tita Vina at Tita Asuncion. Nanatili naman sa apartment na yon sina Papa at ang 3 ko pang kapatid. Pero makalipas ng 1 taon ay sumama na si Papa sa amin dito sa Parañaque at yung 3 kapatid ko na lamang ang natira doon sa apartment. Sa ngayon Papa Dudut ay patuloy pa rin kaming bumibisita sa bahay na yon. Kada punta namin ay merong nagpapakitang mga bagong nilalang sa mismong apartment namin. Tatandaan ko naman, sabi ng kaibigan ko may third eye kaya daw gano'n ang apartment na yon kasi yun daw ay ang portal papunta sa kabilang buhay. Ayun, minsan sinama ko yung kaibigan ko sa apartment namin at nakumpirma nga niya na tama ang unang sinabi niya sa akin. Tungkol naman daw sa mga nag-uusap sa sala ng apartment namin tuwing gabi. Hindi raw ito mga ligaw na kaluluwa kundi mga Grim Reapers o Angel of Death, mga taga-sundo at naghahatid sa mga kaluluwa patungo sa kanilang huling hantungan. That also explains kung bakit namamatay ang mga taong nakakakita sa kanila. So ayun na nga Papa Dudut, sa ngayon ay normal naman ang buhay ko, kasama ko pa rin ang parents ko at yung mga kapatid ko ay nagsipag-asawa na ngayon. At dito na rin po sa Don Galo, Parañaque nakatira. Yung apartment naman naming pinatira muna namin sa pinsan kong si Amy at ang pamilya nito. Overall ay ayos naman kami at hindi na ako nakaranas ng kababalaghan pagkatapos noon. Papa Dudut, maraming salamat muli sa pagpili mo ng aking kwento para maitampok sa Papa Dudut YouTube channel. God bless and more power sa inyo. Naway magpatuloy ang pagbibigay mo ng inspirasyon sa aming mga listeners. Lubos na gumagalang, Jody. Maraming salamat Jody sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Ayon sa mga eksperto sa paranormal, hindi na suitable tirhan kapag ang isang gusali o bahay ay siyang portal patungo sa kabilang buhay. Sa pagtira mo kasi doon ay maaaring magambala mo sila at pwede rin magambala ka rin nila. Kaya ang pinapayo raw ng mga paranormal experts na huwag tumira sa mga ganitong lugar. Umalis at lumipat ng bahay as soon as possible. Huwag manghinayang lalo na kung para naman sa kakatahimik ng buhay ninyo ang gagawin ninyong paglipat ng ibang tirahan. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa ibang mga horror stories. Pagkatapos pong makinig dito, lipat po kayo sa Kaistorya. Narrated by Jason Steele and produced by Papa Dudut. Ganon din, pakihana po ang Papa Dudut Family YouTube channel dahil meron po kaming weekly prizes para sa mga viewers namin. So ang link po ng mga channels na binanggit ko ay makikita po dito sa channel na ito sa pinakang homepage. Sana makita po ninyo at comment down below kung kayo po ay nanonood din po ng Kaistorya at ng Papa Dudut Family. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.